Kailangan nilang ano, Pilayin. pilayin. Pilayin talaga. Talagang tanggalin lahat ng mga sumusuporta kay Inday at number one diyan si Pastor, Yeah. 'di ba? So gusto nilang mawala, mailipad para mawala na talaga. Akala kasi talaga nito ni Risa Ontiveros at nung mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Kibuloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang Esiminay magsasara. Akala nila mawawala ang kumbaga madi-dissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Mas lalo lumakas eh. Umusbong naman ang matatapang na espekulasyon mula sa ilang kilalang political commentators kaugnay sa motibo sa likod ng political persecution kay KOJC leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Tasang ibinunyag ng grupo na ang mga legal na hakbang laban sa pastor ay bahagi raw ng mas malalim na planong politikal para pahinain ang puwersa ni Vice Presidente Sara Duterte para sa 2028 elections. Si Prince Tripoli magbabalita. Pilipinas, welcome sa tambayan. Sa naging talakayan ng Banatero sa programang Vox Populi, pinagdugtong-dugtong nila ang mga pangyayari sa bansa. Sentro sa kanilang diskurso ang hinuha na ang administrasyon at ang mga kritiko ay may iisang target, ang pilayin ang mga pangunahing taga-suporta ng mga Duterte. Ayon kay Banat Bay, target talagang alisin at pilayin ng mga kalaban sa politika ang mga tapat na kakampi ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang butihing pastor ang itinuturing na number one sa listahan. Naniniwala ang grupo na natatakot ang mga nasa kapangyarihan sa potensyal na panalo ni Inday Sara sa 2028. Lalo pat napatunayan na umano ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang kanyang makinarya sa mga nagdaang kampanya. Pero alam mo, itong kay Pastor, kasama yan sa plano para kay VP Sara Duterte. Kasi alam nila na, di ba, ang sumuporta talaga ng Nasa matindi playbook yan eh. si Pastor kay PRRD. So, alam naman natin yon, yung sa aeroplano, sa bus, sa lahat. Sa Yung support. nakita nyo na lang yung 2025 na campaign ni kailangan nilang Pilayin. pilayin. Pilayin talaga. Talagang tanggalin lahat ng mga sumusuporta kay Inday at number one diyan si Pastor, Yeah. 'di ba? So gusto nilang mawala, mailipad para mawala na talaga. Hindi ba? Kinustyon din ni Boss Dada ang takbo ng hustisya sa bansa. Ayon sa kanyang obserbasyon, mahigit 1 taon nang nakapiit sa kulungan ang butihing pastor, pero tila mahina raw ang ebidensya at nagkakabaligtaran na ang mga testigo ni Risa Ontiveros. Binatikos din niya ang tila dual personality ng gobyerno at binigyang diin ang pananaw ni Senator Rodante Marcoleta na dapat unahin muna ang mga kaso sa Pilipinas bago ang usaping extradition. So, sa tingin nyo, Banat Bay, mga Banateros, sa tingin ba nila mahina yung kaso ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas kaya gusto nilang ipatapon sa Amerika? Malamang. Kasi ganyan din ang ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi siya makasuhan dito. Hindi tumatayo yung mga gustong ikaso sa kanya dito kaya ginamit ang ICC. Hindi kaya ngayon, ganun din ang ginagawa nila dahil masyado na rin matagal eh. 1 taon mahigit na rin si pastor na nakakulong. Tapos wala mang ebidensya. Hindi kaya nakikita nila na mukhang mahina yung mga ebidensya laban sa kanya. Kasi yung mga testigo ni Risa Ontiveros, sisibaliktaran na. O hindi ba? Yung mga dating mga testigo nila, wala na. Sa kabilang banda, pinuri naman ni Coach Oli ang katapangan ni Pastor Apollo na hindi raw natitinag sa mga demanda dahil sa paninindigan nito sa bayan. Gate ng mga komentarista, bigo ang mga nais magpasara sa SMNI at magbuwag sa KOJC. Dahil sa halip na humina, mas lalo pa umanong lumakas ang kanilang hanay sa pag-usbong ng grupong Banateros na nagpapatuloy sa kanilang laban. Diyan ako talagang bilib na bilib kay Pastor. Maraming bilib kay Pastor dyan. Hindi katulad nung iba. Lagyan lang ng demanda, Takot na. takot Nagsibalik. na. Si Pastor Kibuloy, tunay na matapang. Talagang kulong kung kulong, basta paninindigan niya yung para sa bayan. Ang nasa isip niya, bayan talaga. Para sa mga Banateros, malinaw na may bahid ng politika ang mga legal na usaping kinakaharap ngayon sa bansa.
Bagamat patuloy na nagbabantay ang mga nasa kapangyarihan, nananatiling matatag ang paninindigan ng kampo ng KOJC at SMNI na hindi sila matatakot sa anumang panggigipit. Isa pa, akala kasi talaga nito ni Risa Ontiveros at nung mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Kibuloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang SMNI magsasara. Akala nila mawawala ang kumbaga madi-dissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Mas lalo lumakas eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naninindigan si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na hindi dapat husgahan bilang guilty si Pastor Apollo C. Kibuloy hanggat wala pang pinal na desisyon ang korte. Sa panayam sa Pulso ng Bayan, iginit niyang ang bawat akusado ay may karapatan sa due process at presumption of innocence. Si Prince Tripoli magbabalita. Nanawagan si Attorney Israelito Torion sa mga opisyal ng pamahalaan, media personalities at iba pang public figures na maging maingat sa kanilang mga pahayag tungkol sa kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon kay Torion, wala pang inilalabas na desisyon ang korte na nagsasabing guilty ang butihing pastor kaya nananatili pa rin ang kanyang presumption of innocence sa ilalim ng batas. Anya, hindi nararapat na mauna ang paghatol ng publiko kaysa sa hukuman. Hindi pa po guilty si Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong korte na nagsasabi na guilty po siya sa human trafficking. Each and every person is entitled to presumption of innocence. May kasabihan nga, strike, but hear me first. No? Grabe, olden times pa yan na prinsipyo na yan. I hope that this presidential cellar dweller, no, na si Senator Risa Hontiveros would be reminded of her oath of office, no, na maging circumspect sa kaniyang words. Sinabi rin ng abogado na maari umanong magkaroon ng criminal, civil at administrative liability ang sino mang magpapahayag na tila ba may hatol na ang korte laban sa isang akusado. Iginit niyang dapat nakabatay lamang sa aktual na mga pangyayari ang anumang pampublikong pahayag upang hindi maimpluwensyahan ang pananaw ng publiko. They should at least try to be objective by presenting the actual facts to the people. No? Pwede nila sabihin, may mga paratang against kay Pastor Apollo C. Kibuloy pero wala pa pong desisyon ang korte. Ganun dapat ang pagkasabi. Ayon pa kay Torion, naniniwala ang kanilang kampo na mahina ang ebidensyang iniharap laban kay Pastor Apollo at umaasa silang magiging patas ang magiging pasya ng hukuman. Binigyang diin niya na habang wala pang pinal na desisyon, dapat igalang ang constitutional right ng isang akusado sa due process. Hanggang ngayon, wala pong judgment against kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So under the law, he is presumed innocent po. Sa huli, hinimok ni Torion ang publiko na hintayin ang magiging pinal na desisyon ng korte at pairalin ang paggalang sa due process bago magbigay ng anumang paghatol sa kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News.